O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ipinakita noong 10 years old pa lang si Senko at kasama niya si Taiju. Sinubukan nilang magpalipad ng rocket pero sumabog ang paligid. Hindi daw makaintindi ng husto si Senko ng salitang English. Pero nag-send siya ng maraming email sa iba't ibang mga scientist sa buong mundo at nagtatanong tungkol sa nais malaman. May ilang mga scientist na binuksan ang email niya pero na-stun sila dahil mga advanced na bagay ang nais niyang malaman. Kaya sinabi ng mga ito na hayaan na lang nila at huwag itong sagutin. Pero naroon din si Zeno na 20 anyos ng taon na iyon. At siya ang naging mentor ni Senko na nagturo ng dapat gawin para magtagumpay sa rocket science project nito. Habang kumakain sila ng cup noodles ay tinignan nila ang kailangan nilang bilhin para sa kanilang project ayon sa rekomendasyon ni Zeno. Pero ang mahal-mahal ng presyo nito. Dahil dito ay naisip ni Senko na puntahan ang foster father sa Amerika at sumakay ng eroplano. Masaya ang tatay na binati si Senko. Pero ang visa card ni Byakuya ang gustong kunin ni Senko saka din ito agad na bumalik ng Japan kaya nagreklamo ang tatay. At nakabili sila ng mga mamahalin na kagamitan para sa science project ni Senko. Magkasama pa rin sila ng best friend niyang si Taijo na nag-experiment patungkol sa paggawa ni Senko ng homemade rocket ship. Minsan ay nakatanggap siya ng mensahe ni Zeno na science is power daw. Kaya mas lalong na-excite at na-inspired si Senko sa pag-aaral gamit ang science. Magkakasama sa trabaho sina Byakuya at Zeno at nagtanong ang mga extra kung ano ang gagawin ni Zeno kung sakaling bumalik sa Stone Age ang mundo. At sinabi nitong magiging isa siyang dictator gamit ang science. Dahil wala naman ng tao ang matalino sa panahon na iyon. Dahil sa mga ipinapadala ni Zeno kay Senko ay mas lalo siyang naging matalino. Nagpunta din siya ng Africa at nakausap pa ang ilang doktor para mas tumalino. Dahil nalaman ni Byakuya na bibisitahin siya ng anak ay masaya niyang sinabi ito sa mga kasama. Kaya narinig ni Zeno ang pangalan ni Senko. Habang nakatayo sa labas si Senko at pinagmamasdan ang malaking rocket ship ay tahimik na tinabihan siya ni Zeno. Dumating si Byakuya na tinawag si Senko kaya tahimik na umalis si Zeno. Hanggang sa pagbalik ni Senko ay hindi pa rin sila nag-usap ni Zeno. Hanggang sa pagsapit ng panahon kung saan naging trending sa social media ang pagkakaroon ng mga ibon na naging bato. At parehong hindi nito nakaligtas sa mata ni Zeno at Zenko kahit magkalayo sila. Pinag-aralan ng mga doktor kung bakit naging bato ang mga ibon pero wala daw reaksyon ang mga gamot na ginagamit nila para sana maibalik ang ibon. Sinusubukan din ni Senko ang naiisip nitong paraan para maibalik ang ibon. At bumalik na sa panahon kung saan nasa paaralan sila na pumasok si Taijo na sinabing magpo-propose na sa crush na babae. Kasabay na sa oras na iyon sa kinaroroonan ni Zeno ay nasa pagdaraos sila ng isang tech festival. At kasama niya ang mga elite force na security ng mga matataas na tao. At naroon din ang kaibigan niyang si Stanley. Sinabi ni Zeno sa mga special force na posibleng terrorist attack ang pagkakaroon ng mga ibon na bato. Saka ipinakita ang nakita nitong data mula sa ibon na bato. Brainwaves daw ito mula sa tumigas na ibon. Hindi tulad ng ibon mong walang brainwave kapag tumitigas dahil masahe ang gusto. Naroon din si Luna na binabantayan ng dalawang nagpapapogi na sina Carlos at Max. Nagbigay ng singsing si Carlos na kinainis ni Max. Pero hindi na ito tinignan ng babae dahil napansin nito ang pagdating ng ilaw na ginawang mga bato ang ilang agents. Sinubukan ni na Carlos at Max na isakripisyo ang sarili kay Luna at nagtago sila sa mesa. Saka kinain pa ni Carlos ang singsing na tingin ay mahalaga. Saka din sila naging bato lahat doon kasama ng mga agents na sinubukan ding magtago sa mga mesa. May ilan sa mga tao ang naalala ang utos ni Stanley na huwag mawalan ng ulirat. At kasama din na hindi nawalan ng alaala si Luna dahil maingay ito sa isip na gusto daw makadate ang pinaka-cool na lalaki. Sa paglipas ng ilang libong taon ay naging gubat ang syudad at nailipat din ang lokasyon ng katawan ni Zeno dahil sa ulan. Kasabay ng araw na iyon ay nasa Japan naman si Senko na nagbibilang para hindi tuluyang maging bato. Nag-iisip din pala si Zeno na gustong gumawa ng feeds at alcohol na gawa sa mga mais. At kapag may mga buhay pa daw na scientist ay magsasanib puwersa sila para maipagpatuloy ang buhay ng mga tao. Sa kasabay pang naging tao ang dalawa kahit sa magkaibang bahagi ng mundo sila nakalagay. Ipinakita na naunang naging tao si Zeno sa Amerika at nakita nito ang outer shell na natanggal sa katawan. Agad itong naglakad-lakad at nakita ang pinagmulan ng tubig na dahilan kung paano siya nakabalik na tao. Nalaman niyang nitric acid ang isang elemento. Saka din niya hinintay ang pagkakagising ni Stanley dahil ito ang katabi niya. Kalaunan ay binuhusan niya ng concentrated na nitric acid ang iba pang mga estatwa na naroon. Kaya naging mga tao ulit ang mga ito at maswerte daw sila dahil narinig nila ang utos ni Stanley na panatilihing mag-isip. Sinubukang buhusan ni Maya ang sibilyan na si Carlos na akala niya kung hindi magigising. Pero nagising din ito na tinatawag ang pangalan ni Luna. Saka din idinura ang singsing na itinago nito sa bunganga.
Pinulot ito ni Zeno at tinig ng mabuti. At nalaman niyang isa itong platinum. Gamit daw ang platinum na iyon ay makakagawa sila ng maraming nitric acid at maibalik ang mga tao para pagharian nila. Saka din ibinalik ang mga tao na bato sa pagiging tao kasama sina Luna at Max. Saka din sila kaagad nagpunta ng kinaroroonan ng mais at gumawa ng factory ng pagawaan ng ammonia. Nakagawa sila ng mga baril at bala. Para din kay Stanley ay nagtanim si Zeno ng tabako dahil adik ito sa pagyosi noon. Kaya naman nagsaya ang loko dahil may bonus daw siyang pangpasaya ng sarili. Sinabi ni Zeno sa kababata na gamit ang pinagsanib na galing ni Zeno sa science at galing ni Stanley sa paghawak ng baril ay sasakupin nila ang mundo. At pumayag naman ang adik sa tabako. Sa kampo ng mga bida ay nasabi ni Ryusui na magkaiba daw ang pinag-applyan ni Senko at Zeno ng kanilang talino. Ang isa ay para pumatay at ang isa naman ay para bumuhay. Narinig ni Luna ang usapan ng mga bida at namangha na student pala ni Zeno si Senko. Nais niyang lapitan si Senko at nagpa-sexy na naglakad. Pero natigil siya nang makita ulit si Taijo na naroon na nagulat din dahil ang teacher nila noon ang mastermind na kalaban. Sa isip ni Luna ay mamamatay si Taijo sa isang turo lang niya dahil nakaabang naman si Stanley sa malapit. Kaya hinanda niya ang daliri para ituro ang lalaki. Sinabi ni Senko na pwede nilang magamit ang Medusa Stone para manalo laban kay Zeno kahit nalobat na ito. Kung alam na ni Zeno ang tungkol sa petrifying device at nais niyang sakupin ang mundo ay siguradong gusto niya itong makuha. Sinabi ni Ryusui na pwede nilang magamit ang Medusa Stone pang bluff. Nasa tabi pa rin si Luna na nag-aalangan pa rin kung ituturo na si Taijo o hindi pa. Kaya nakahanda naman si Stanley para kalabitin ang gatilyo. Ninenervyos pa rin ang babae at naalala nito ang kabutihan na ipinakita ni Taijo nang nagpanggap siyang refugee. At na-imagine ang karumal-dumal na pagkakarne ng katawan ni Taijo kapag mas-snipe ito. Dahil dito ay itinuro na lang ni Luna ang kulangot sa sariling ilong. Saka tinitigan ng sniper na alam niyang nagmamasid sa kanya. Sinabi niya sa pamamagitan ng Read My Lips na may kakilala si Zeno sa barko na iyon na nagngangalan na Senko. Napansin naman siya ng matalas ang pakiramdam na Ryusui. Nalaman din daw ng dalawang fanatics ni Luna ang ibig sabihin ng lips ni Luna. At agad nilang tinawagan si Zeno. Nasagap ito ng communication device ni Minami at agad na tinawag si Senko. Narinig ito ng bida at alam na niya na encrypted message iyon. Sa isip ni Ryusui ay hindi mahalaga ang mensahe na ipinadala. Basta ang alam niya ay may kalaban sa malapit na pinagmamasdan sila. Naghahanda na nga si Stanley at mahi-headshot na sana ang pinili nitong si Taijo. Ngunit pinatigil siya ni Zeno dahil sa nalaman na balita. Kaya tumigil nga si Stanley. Sinabi ni Zeno na decoy lang daw ang sinabi nilang Dr. Taijo. Kundi ay si Senko ang tunay na scientist ng grupo ng mga bida. Kaya nagtanong si Stanley kung sino si Senko. Agad nagpunta si Zeno sa mga gamit nitong panghenyo. At may kinuha na recording disc ng usapan nila noon ni Senko sa telepono. Gamit ito ay kinalkula ni Zeno ang pisikal na katawan ng bida. Saka din naaalala na mas matangkad ito ng kaunti sa kanya. Sinabi niyang ang target ni Stanley ay isang 19 years old at 5'7" na lalaki. Kaya naghanap si Stanley base sa height ni Luna. May nakita siyang dalawang candidate at pangtatlo si Senko. Nagdedesisyon pa lang si Stanley nang mapagtanto ni Ryusui na may sniper at sumigaw ito. Kaya nagkagulo ang mga tao sa barko na pinilit magtago. Nataranta din si Luna na tinignan ang kinaroroonan ng sniper. Kaya naisip ni Stanley na baka mapabisto siya ni Luna. Pero napagtanto din niya na ang titingin sa tinitignan ni Luna ang hinahanap niyang Senko. Pagtingin niya kay Senko na tumingin din sa kanya ay alam na niyang ito ang target. Saka pa agad na tumakbo ang bida at nagtago sa kinaroroonan ng bar kung saan siya mas ligtas. Pero na-estimate pa rin ni Stanley ang posisyon ni Senko kahit hindi niya ito nakikita. Saka siya nagtanong kay Zeno kung gusto ba nitong patayin si Senko. Naalala ni Zeno ang nakaraan at pagiging mentor kay Senko. Pero nagdesisyon pa rin ito na patayin ni Stanley ang bida at inutusan ng sniper. Samantala ay mabilis naman ang pagkilos ni Senko na gamit ang harina na naroon ay nilagyan niya ng iba pang chemical at tubig. Parang naging ito daw yung ginagamit na ballistics block na hindi basta-basta tinatagos ng bala. Pinaputok ni Stanley ang hawak na caliber 50 sniper at nataman ang pinagtataguan ni Senko na nawasak. At kasabay ding nabutasan ang hawak niyang bag ng ginawang proteksyon. Dahil dito ay naalarma ang mga nakarinig. Saka nakita din ni Taijo ang duguan na Senko na bumagsak sa sahig at napasigaw ito. Dahil inakala ni Stanley na tapos na ang misyon niya ay tumalon na siya pababa ng puno. Nag-alala ang dalawang fans ni Luna para sa babae. Pero sinabi ng sniper na bahala na ang dalawa kung ililigtas nila ito o hindi. Kaya naiinis ang dalawa.
Samantala ay napatungangan naman si Luna dahil hindi niya alam ang gagawin. Paiyak-iyak si Ginro na inakalang patay na si Senko. Pero sinabi ni Ryusui na samantalahin nila ang pagkakataon na iyon para mag-counter-attack. Pero sinabi ni Yo na hindi iyon ang tamang oras para sa paghihiganti. Nasinang-ayunan din ni Ginro. Sinabi ni Senko na sa pamamagitan ng pag-interpret ni Francois na hindi daw siya mamamatay. Dahil tumagos daw ang mga bala sa katawan niya. Nakita ni Kaseki ang ginawa ng bida na shield at napahanga ang naluluha na matanda sa galing ng science leader nila. Sinabi pa ni Senko na kung natama ng ulo niya ay siguradong patay na siya. Sinabi ng mga kasama na huwag nang maingay ang bida. Saka din nawalan ng malay si Senko. Nasa tabi pa rin si Luna na naluluha at napahanga kay Senko dahil pinaghandaan nito ang pagkabaril sa kanya. Lumapit siya sa walang malay na katawan ni Senko at inalala nito ang napag-aralan sa paaralan noon. Pinakiramdaman nito ang blood pressure ng bida. Saka ipinaliwanag sa mga naroon na dati siyang student ng medicine. Ipinakita noong student pa lang siya na kumuha ng pagiging doktor sa medisina. Pero sa huli ay nag-drop out din siya. Ganun pa man ay nagmakaawa si Taijo na hinawakan ang kamay niya at hiniling na tulungan nito si Senko. Sa kinaroroonan ni Chrome at Kohako ay nag-iisip sila ng paraan kung paano makapasok sa malawak na base ng kalaban. Napalingon sila bigla at nakita ang dumating na grupo ni Tsukasa kaya nagsaya ang dalawa dahil mas dumami sila. Sinabi ni Suika na sinundan daw nila ang mga bulaklak na tinapon ni Asagiri sa daan. Plano ni Tsukasa na puntahan nila ang base ng kalaban pagsapit ng gabi. At sinabi naman ni Hyuga na kung makakapasok lang sila sa fortress ng kalaban ay game over na ang mga kalaban dahil bubugbugin nila ang mga ito. Parehong naisip ni Tsukasa at Hyuga na maghukay sila ng tunnel papasok sa kinaroroonan ng fortress dahil iyon lang ang paraan na makapasok at makaalis sila ng ligtas dahil may baril ang mga kalaban. Kaya hindi maipinta ang mukha ng mga kasama dahil alam nilang mahirap ang trabaho na paghuhukay. Sinabi ni Hyuga na humiling sila ng drill kay Senko para mapadali ito. Saktong tumawag ang nasa barko na sinagot ni Ukyo at tinanggap ang mensahe na nakatago sa mga numero. Coded message ito at malalaman nila ang mensahe gamit ang piraso ng papel na sila lang ang may hawak. Pero nagulat sila sa nalaman dahil nataman ng bala ang kanilang boss. Pero ang good news ay buhay pa rin siya. Kaso ay hindi na sila pwedeng mag-request ng drill sa oras na iyon. Pero sinabi din ni Senko kay Chrome na inaatasan niya ito bilang junior scientist na siya muna ang bahala dahil malaki ang tiwala nito sa passion ni Chrome sa science. Kaya na-motivate naman si Chrome at sinabing gagawa siya ng plano sa paghuhukay nila ng tunnel. Sa barko ay inisip ng mga bida na anumang oras ay aatakehin sila ng mga kalaban dahil wala na ang kanilang leader. Kaya nagdesisyon silang ibigay ang original na Medusa Eye sa mga kalaban para mabigyan ito ng agam-agam na huwag silang maging kampante sa pag-atake. Inutusan nila si Ukyo at inilagay nito sa palaso ang Medusa Eye at saka din pinalipad patungo sa pinto ng base ng kalaban. Kaya nakuha naman ito agad ng nagtataka na Zeno. Alam na daw ng mga bida ang susunod na mangyayari dahil nasa base naman ng kalaban si Asagiri. Sa kinaroroonan ni Zeno ay nagtanong ito kay Asagiri kung ano ang nakuha niyang artifact. Kaya nag-alala ang sinungaling na Asagiri at automatic na nagsinungaling ito at sinabing marami siyang napulot na ganun at ibinigay kay Senko. May kakayahan daw itong gawin silang mga bato kapag sumabog ito. Sinabi ng patawa-tawang kalbo na negro na sinungaling naman daw si Asagiri kaya huwag silang maniwala dahil si Senko naman pala ang doktor. Saka pa daw nagulat din si Asagiri na sinabing inutakan lang siya ng dalawa dahil palagi naman na sila ang magkasama. At naalala din ni Zeno na best friend sina Taiju at Senko. Nagtanong ang dumating na Stanley kung gaano kalawak ang saklaw ng pagsabog ng petrifying device. Pangiti-ngiti na lumapit si Asagiri at sinabing hindi niya alam dahil ang mga war leaders lang ang nakakaalam kung paano ito gamitin. Pero parang baliw nitong ipinaalala ang pangyayari noon na lahat ng tao sa mundo ay naging bato. At sinabing hindi sila pwedeng basta nalang umatake sa Kingdom of Science dahil posible silang maging bato. Sinabi ni Zeno na dahil hindi pa ito proven ay wala silang kasiguruhan kung totoo ang sinabi ni Asagiri o hindi. Malakas na hinawakan ni Maya ang mga tenga ni Asagiri at kumanta ng malakas. Saka binuhat nito ang lampa palabas at sumunod kina Stanley at Zeno. Nagpunta sila ng dock kung saan naroon si Brody na mekanik at tagagawa ng mga armas nila. Nagtanong si Zeno kung ilang araw pa matatapos ni Brody ang ginagawa. At masayang sinabi ng kalbo na matatapos niya ito sa loob ng 2 linggo. Kaya sinabi naman ni Stanley na magagawa niyang maatake ang barko ng mga bida sa loob lang ng maikling panahon at makukuha nila ang mga tinatago nilang petrification device kung mayroon man. Sa isip ni Asagiri ay alam niyang may itinatago na balak ang mga kalaban. Pero nagtagumpay pa rin siyang ma-extend ang oras ng pagsakop ni Stanley sa mga kasama. Samantala sa kinaroroonan ni Chrome ay gumawa siya ng mga formula na gagamitin nila para sa planong pag-atake.
At nag-drawing din siya ng mechanical gear na inakala niyang bago at siya lang ang nakagawa. Pero nang tignan nito ni Tsukasa at ng dalawang modern men ay alam nilang isa itong drill. Kaya naisip ni Chrome na naimbento na pala ito noon. Ipinakita na magkaharap sina Chrome at Hyuga. Tinutukan ni Hyuga ng sibat ang scientist. Saka din ginamit ni Hyuga ang armas na sibat at sinaksak ang napa-atras na Chrome. Sinimulan lang pala nito ang paghuhukay ng butas gamit ang sibat at martial arts technique. Habang naroon ang mga kasama na pinapanood siya. Sinabi pa rin ni Tsukasa na kailangan nila ng makina pag makahukay sila ng bato. Sinabi ni Chrome na naibigay na niya ang trabaho kay Kaseki. At ipinakita nga ang kalbo na matanda na gumawa ng drill na malaki. Tinignan ito ng dalawang warrior at na-imagine na gamit ito pang tusok sa mga kalaban. Kaya natatakot si Ginro dahil sa pag-iisip nilang brutal. Pero ipinaliwanag ni Minami na gamit ito pang hukay ng lupa. Dahil mabigat ang mga gamit at ayaw nilang marami ang maghatid nito kina Tsukasa. Ay si Taiju ang inutusan nila para dalhin ang mga ito. Kaya sinabi ni Taiju na iniiwan si Senko sa pangangalaga ni Luna at Yuzuriha. Sumakay ng sasakyan si Taiju na nakita ng dalawang spy na Carlos at Max. Naglaban ang mga ito dahil kailangan na isa sa kanila ang may iwan na bantayan si Luna. At nabukulan si Carlos. Dumating bigla si Taiju dala ang sasakyan na kinagulat ng dalawa. Tinutukan nila ng baril si Taiju pero sinabi ng maskulado na masaya itong makilala ang dalawa. At dahil papunta naman siya sa base ng mga kalaban ay sumama na ang mga ito sa kanya. Kaya nagtaka ang dalawa na ipinaalala na magkalaban sila. Pero kalaunan ay sumama din lang si Carlos na driver habang naiwan ang bodyguard ni Luna na Max. Nagtanong si Carlos kung ligtas at ayos lang ba si Luna. At sumagot naman si Taiju na sinabing kahit alam nilang spy si Luna. Pero dahil inaalagaan naman nito si Senko ay sapat na ito sa kanila para hindi ito gawan ng masama. Kaya napayapa naman si Carlos. Pero biglang gumwang-gewang ang sasakyan nila na kinatakot ni Carlos dahil hindi pala talaga marunong mag-drive si Taiju na sinabing ayos lang sila. Kaya agad na inagaw ni Carlos ang manibela at nag-drive dahil sa panic kaya nagpasalamat si Taiju. Pero naisip pa rin ni Carlos na bakit niya minamaneho ang sasakyan ng kalaban. Pero kalaunan ay nakatali na si Carlos sa puno dahil naroon sina Ukyu at ng iba pa. Dinig na dinig daw ni Ukyu ang lahat sa loob ng sasakyan kaya agad nilang nahanap sina Taiju. Sinabi ni Taiju na mabait naman itong tao dahil nag-drive pa ng sasakyan. Pero ipinaliwanag ng mga kasama na kung palalayain nila si Carlos ay magsusumbong ito ng balak nilang paggawa ng tunnel. Kaya nagulat si Carlos sa narinig. Nakita din nito ang mga gamit na inilabas ng mga bida na gagamitin sa pag-drill. Sa isip ni Carlos ay mas bata pa daw ang mga ito kaysa kay Luna. Agad na gumalaw ang mga bida at inayos ang kailangan nilang ayusin sa loob ng nasimulan nilang tunnel. Nag-ayos sila ng ilaw at mga tali at iba pang kailangan sa tunnel at naging saksi si Carlos dito. Nang maabyutan nila ang matigas na bato sa loob ng tunnel ay inilabas ng mga bida ang drill. Binuksan nga ni Taiju ang drill at sinimulan ng pagbutas sa matigas na bato na hindi kaya ng mano-mano. At masaya sila dahil madali lang nabutasan ng drill ang inakala nilang sagabal sa misyon. Hindi rin nag-relax si Ryusui dahil nagpatuloy sila sa paggawa ng aircraft carrier na balak ni Senko. Patuloy pala ang pagbibigay ni Senko ng utos sa pamamagitan ni Francois ng kanilang mga gagawin kahit na bagbog ang katawan nito. Pero ipinaliwanag ni Francois kay Luna na hindi rin kasi nagpapaawat si Senko kapag science ang usapan at hindi rin sisuko sa laban. Inutusan ni Senko si Luna na pakinggan ang paghinga nito gamit ang stethoscope. At ginawa naman ito ng babae. Sa isip ni Luna ay si Senko ang the one na hinahanap niya. At tingin pa niya ay magkaedad lang sila. Kaya hindi daw siya papayag na mamatay ang lalaki. Narinig niyang mahina ang isang lungs ni Senko at naisip niyang baka nalalagyan ito ng dugo. Kaya sinabi ni Senko na tusukin siya ng karayom at higupin ang dugo. Natatakot man si Luna pero ginawa pa rin ito sa harap ng matatakotin na Ginro. Sinabi ni Senko na kung mahina pa rin ang paghinga niya ay hayaan nila ang dugo at gamutin muna ang sugat sa lungs niya. At inutusan si Yuzuriha na kumuha ng type AB na dugo. Sinabi ni Senko na mula man sa panig ng kalaban si Luna ay ito lang ang pag-asa niya. Pero sinabi ni Luna ang isang kondisyon nito. Akala ni Senko kung ang pagsuko nila. Pero nagulat ang lalaki nang sabihin ni Luna na gustong makadate ang lalaki. Nakiusap si Taiju kay Carlos na iguhit nito ang mapa ng kanilang fortress. Kaya nagalit si Carlos na sinabing magkalaban sila. Pero biglang tumawag si Luna na sinabi ang coded message para kina Chrome. Hindi daw kilala ni Ukyu ang boses ng tumawag. Pero nakilala ito kaagad ni Carlos na si Luna. Naiyak si Carlos nang sabihin ni Luna na may boyfriend na ito at nagngangalan na Senko. At hindi rin makapaniwala ang mga bida sa narinig. Dahil nag-switch side si Luna ay sinabi ni Carlos na loyal sila ni Max kay Luna. Kaya kinuha nito ang papel at ballpen at ginuhit ang mapa na gustong malaman ng mga bida.
Balak nilang pagdating doon ay si Asagiri na ang bahala na mag-tour sa kanila. Pero nasabi ni Suika na wala pa silang balita kay Asagiri kung ano na ang kalagayan nito. Sa kinaroroonan ni Asagiri ay kinulong siya ni Maya sa isang kwarto. Pero hindi nila alam na dinig pala ni Asagiri ang mga coded message nila dahil mayroon itong hidden communication device sa tenga at bracelet. Biglang yumanig ang paligid kaya agad lumabas si Maya na isinara ang pinto. At alam ni Asagiri na may ginagawa ang mga kalaban na plano para maatake sila. Samantala ay frustrated naman si Luna dahil hindi pa nila magawang makapag-date ni Senko dahil sa kalagayan nito. Kaya nasabi lang ni Nakaseki at Kinro na dating nakipag-asawa si Senko noon pero agad ding nakipag-divorce para lang makamit ang mithiin kaya napamulagat si Luna. Sa labas ay napatigil ang mga mandirigma dahil narinig nila ang pagdating ng eroplano ng kalaban na lumilipad nga sa ere. Kaya agad namang sumakay ang mga excited na sina Ryusui at Senko sa bagong modified nilang eroplano. Saka din ito agad na ipinalipad sa runway ng ginawa nilang aircraft carrier. Handa na daw sila sa dogfight sa ere. Nakipagsayawan sina Senko at Ryusui sa ere katabi ng eroplano ni Stanley. Masaya si Yun na nanood ng eroplano sa ere pero sinabi ng isa na hindi oras para magsaya dahil kapag natalo sina Senko ay babarilin sila ng kalaban. Nagulat din si Luna dahil bakit nasa eroplano na si Senko imbes na nagpapahinga ito. Nasilip ni Minami ang machine gun na hawak ni Senko. Pero sinabi ni Yun na ang baril nila ay yung kinuha lang na pistol sa kanya. Saka napatawa si Ryusui nang makita ang mukhang machine gun na hawak ni Senko. Sinabi ni Senko na kailangan nila ito para maisip ng kalaban na magdahan-dahan sa paglapit. Kaya mas lalong napatawa si Ryusui. Nainis naman si Stanley dahil hinahamon daw ng mga bida ang tulad niyang isang tunay na sundalo. Saka sila naghabulan sa ere. Nagtanong si Ginro kung bakit umiikot ang dalawang eroplano. Kaya biglang nag-explain yung tahimik lang na animator kung paano naglalaban ang mga eroplano. Kaya nagtaka si Minami dahil naging madaldal ito. Mahilig pala ito sa mga gyera. Dahil sa pag-ikot-ikot nila ay nasira ang isang parte ng eroplano ni Senko kaya inilabas niya ang maso para ayusin ito. Saka pa nasa likod na nila ang eroplano ni Stanley na naghahanda para mabaril sila. Biglang nag-break si Ryusui kaya umikot ang eroplano nila at nagawa nilang makapunta sa likod ni Stanley. Kaya naman believe ang masayang animator sa baba habang nanunood. Nagawa daw ni Ryusui na mabuntutan ang eroplano ni Stanley. Ngunit paglagpas nila sa isang ulap ay nawala bigla si Stanley. At nagulat sila dahil nasa itaas na pala nila ito. Namangha ulit ang naging announcer ng laban na animator at sinabing iyon daw ang high-speed yo-yo attack na may layunin na bantutan ng eroplano na sumusunod sa piloto. Kaya napahanga si Ryusui na sinabing gusto nitong makuha si Stanley dahil sa galing nito sa paglipad. Sinabi naman ni Stanley na ang dogfight ay parang 3D chess game na ang mananalo ay ang mas mabilis. Nalock nito ang eroplano ni Senko at sinabing sorry na lang daw dahil matitigok na sila. Nagpasalamat naman ang masayang Ryusui dahil kung hindi dahil kay Stanley ay hindi niya magagawa ang balak niyang maranasan. Saka din biglang naging vertical ang kanilang eroplano ni Senko. Ito ang tinatawag na Cobra Maneuver. Nagulat si Stanley dahil nagawa ito ng mga bida gamit ang lumang version ng eroplano. Ipinakita na gumamit pala ng mas quality na gasolina ang mga bida gamit ang castor bean oil. Pinagpapalo ito ni Magma at Nikki gamit ang kahoy na maso para magawa. Kaya muling nabaliktad ang laro at sina Senko at Ryusui ang nasa likod ni Stanley. Tinanggal ni Ryusui ang visor at saka din kinuha ang baril at itinutok sa eroplano ni Stanley. Pero hindi pa tapos ang laban dahil pinaggewang-gewang naman ni Stanley ang eroplano nito at sumayaw sa ere. Kaya hindi mabaril ni Ryusui ang kalaban. Nasabi ng takot na Ginro na galingan ng mga bida dahil sinabi ni Nikki na kung magkamali sila sa pagbaril kay Stanley ay sila naman ang mapapaulanan ng mga bala. Habang busy ang lahat sa panunood sa ere ay nasa gilid naman si Matsukaze na nagbabantay dahil posibleng may umatake sa baba. Hindi nga siya nagkamali dahil mayroong nagbabalak na maatake ang barko. Pero hindi nila ito makita dahil isa itong submarine na matulis ang nguso. Mayroon ding mga marine sa loob nito na dearmas ng mga mataas ang kalibre na baril. Naalag ang barko ng mga bida at nagulantang silang lahat nang makita ang paglapit ng submarine. Binangga ng submarine ang barko kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Saka agad din na umakyat ang mga sundalo sa barko tulad ng pag-raid ng mga FBI. Binasag nila ang salamin saka din tinutukan ng baril si Kinro na hindi na nakalaban pa. Paglapag ni Maya ay sinubukan pang umatake ni Magma at Nikki. Pero mas malakas si Maya na tinalo ang mga warriors sa loob ng 10 segundo at saka din itinali. Nahuli din si Luna. Tinali ng mga malalaking sundalo ang mga bida na hindi na nakalaban at alam nilang sila na ang panalo. Alam din ito ni Zeno na naglalaro ng chess at sinabi ang pagkapanalo nila kay Asagiri na hindi makapagsalita.
Samantala sa himpapawid ay sinabi ni Senko kay Ryusui na dahil sa ginawang pagpapagewang-gewang ni Stanley ay naging mabagal ang paglipad nito. Kaya napagtanto agad ni Ryusui ang dapat nilang gawin. Minaneho nito ang eroplano at kaagad silang lumipad pataas. Dahil dito ay nagtaka si Stanley dahil nasa likod na niya ang mga bida pero bakit pa sila umalis sa magandang pwesto. Pero balak pala ng dalawa ang makalumang paraan ng labanan ng mga eroplano noon. May mga inilagay sila sa bote ng mga acetylene gas na alam nilang makakasira ng makina ng eroplano ni Stanley. Saka din nila pinagtatapon sa baba ang mga bote na sumabog sa ere malapit sa nasorpresang Stanley. Pagbaba ng dalawang sundalo sa basement ng barko ay nakita nila ang naghihintay na sina Mose at Matsukaze. Sinabi ng mga ito na pangbakla daw yung machine gun na armas. Saka din pinatulog ang dalawang extra na sundalo. Sa itaas ay nakatali naman na ang mga kasama nila sa barko. Nauna nilang inilabas ang katawan ng nagtataka na sundalo kung hindi ba natatakot ang mga warrior sa baril. Binatukan nito ni Mose saka din mabilis na inatake ng spear ang isang sundalo na hindi na nakalaban. At masaya daw si Mose sa bagong sibat nito na wala siya dati at sa pagsanay sa kanya ni Hyuga. Tumakbo ulit sina Mose at Matsukaze para magtago sa basement. Pero tinapunan sila ng isang sundalo ng maraming granada na kinagulat ni Nikki. Nakita naman ito ni Matsukaze at gamit ang armas na kawayan ay pinagpapalo ang mga granada pabalik na sumabog sa ere. Kaya napahanga naman si Mose. Binalak pa ng mga sundalo na gumamit ng mas malakas na bomba pero pinigilan siya ni Maya dahil matitigok silang lahat. Kaya pangiti-ngiti naman si Mose na sinabing kapag tigok silang lahat ay short ang manpower nila kung sakali. Dahil sa kakaibang estilo ni Mose sa pakikipaglaban ay natakot si Minami. Pero sinabi ni Kirisame na safe itong maging alay. Tinuro ni Maya ang dogfight sa itaas at sinabing alam na nilang tapos na ito. Dahil nahuhulog na ang eroplano ni Stanley na nag-crash sa mga kahoy. Panalo na sina Senko pero aksidente niyang nabitiwan ng isang bote na sumabog mismo sa kanilang eroplano. Kaya nag-crash din ang eroplano ng mga bugok na bida. Ligtas naman silang nakalabas ng eroplano at agad na lumapit sa crash site kung saan naroon si Stanley. Binaril sila ng kalaban pero hindi sila nataman. Tumigil lang ang kalaban nang maubusan ng bala. Pero pagtanggal ng pilot ng maskara ay hindi siya si Stanley kundi isa itong babae. Kaya nagulat ang dalawa na nagtanong kung nasaan si Stanley. Sinabi ng babae na patay na sana sila kung si Stanley ang naroon. Ipinakita sa barko na tinawag ni Maya ang main character sa pag-atake. At mabilis na lumabas si Stanley mula sa submarine at tumayo sa gitna ng dalawang warriors. Binalak siyang mapalo at matusok ni Mose at Matsukaze. Pero ginamit ng sundalo ang baril nitong pangsangga at panang baril sa dalawang warriors na nasugatan pareho ng bala. Saka din nag-report si Stanley na mission accomplished. Masaya naman si Zeno na naglalaro ng chess na inakalang tagumpay na siya. Pero biglang pumasok sina Tsukasa at ng mga kasama nito at tinutukan ng armas ang nagulat na Zeno. At napangiti din si Senko dahil tabla lang pala sila pero si Zeno pa ang nahuli nila. Ipinakita na noong naguhukay ng tunnel sina Chrome ay aksidente nilang narating ang kulungan ng mga baka. Paglabas ng ulo ni Suika na naka-helmet ng pakwan ay na-excite ang baka na pinalo siya ng buntot. Kaya natamba ang bata sa pagkain ng mga baka na mais na agad napansin ni Nakuhako. Nag-ikot sila sa paligid at narating ang hallway na kinaroroonan ng mga nagbabantay na sundalo. Naging watermelon si Suika na nagpatalon-talon doon na ipinagtaka ng mga sundalo na sinundan ang bata. Saktong naroon naman si Asagiri na nakita ang pangyayari at napangiti. Saka din ito nagpapansin na sinabing masakit ang tiyan at naduwal ng mga baraha. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Nakuhako at Hyuga na mapatulog ang mga sundalo. Pagbukas ni Kuhako ng isang pinto ay nakita ang mas marami pang mga sundalo. Pero pumasok si Tsukasa at alam na natin natulog ang mga sundalo. Na-amaze si Chrome sa mga nakitang gamit gawa ng science. Pero nang maalerto ang fortress ay kaagad nilang tinalian si Zeno. Saka din sila nagpunta ng tunnel at binuhat ni Kuhako si Zeno na parang walang bigat. Naisip ni Chrome na pasabugin ang hawak na bomba para ito din ang magtulak sa kariton nila at magsara ng lagusan. Nag-iisip pa lang si Kuhako kung sino ang sisindi sa bomba. Pero naka-auto-sindi na pala si Chrome. Kaya agad silang tumakbo palabas ng tunnel na hinagis ni Taiju palabas. Mabilis naman na parang jet na tinulak ng pagsabog ng bomba sina Chrome at Zeno. Pero pagtanggal ng mga usok ay nasaktan si Chrome dahil na-stuck pala sila sa gitna ng tunnel na gumuho sa magkabilang dulo. Sinabi ng isang sundalo na paikutan nila ang mga kalaban. Pero pinitik siya ni Brody at sinabing kailangan nilang mahukay agad ang mga nasa ilalim ng lupa dahil walang karapat-dapat na mamatay. Saka ito kumuha ng panghukay at sinimulan ng pag-grind. Kasabay din ito ang paghuhukay ni Taiju gamit ang drill. Napagtanto ni Zeno na si Chrome ang isang natural na survivor ng mga tao na hindi kasama sa dating sibilisasyon na pinanggalingan ng doktor. At napahanga ang doktor dahil matalino ito.
Sinubukan ni Zeno na makumbinsi na sumuko na si Chrome dahil natalo na ang mga kasama nito. Sinabi ni Zeno na pamumunuan niya ang mundo at tatanggalin ang mga politikal na tao at ang mga mahilig lang sa bakbakan. Saka din tinawag si Chrome na sumama sa kanya dahil pareho naman silang mahilig sa science. Interesting daw ang offer ni Zeno. Pero sinabi ni Chrome na kahit pangit ang ugali ng example niyang si Magma, ay hindi niya inisip na balewalain ang halaga ng buhay nito. Saka din nagsabay sila ni Taejo na matanggal ang lupa sa tunnel at agad makalabas doon. Ipinakitang mabilis na nagpunta si Max sa barko at galit sa mga sundalo dahil itinali nila si Luna. Agad itong naglabas ng kutsilyo at papalayain na sana ang babae nang sinabi ni Luna na may boyfriend na siya, kaya naiyak si Max. Ngunit pinalaya niya si Luna at concern ng babae kay Senko na bumagsak ang eroplano. Lumapit din si Francois na sinabing kailangan nila si Kaseki para sa pag-aayos ng mga gamit. At nang sinabi ni Francois na tractor ang next na gagawin niya ay naging malakas ulit ang kalbo na sinira ang pagkakatali. Tumalon ng tubig sina Kaseki at Francois. Samantalang dumaan naman ng daanan sina Max at Luna. Saka din sila magkasamang naglakad sa kagubatan para hanapin si Senko. Sa kinaroroonan ni Asagiri ay nag-uusap sila nang magsalita bigla si Senko na kinagulat ni Zeno. Sa wakas ay nagkita ang dalawang scientist na excited sa isa't isa. Nang sila lang dalawa ay sinabi ni Zeno na hindi nakakatakas ang mga target ni Stanley kaya ibig lang sabihin na ginalingan ni Senko ang paggamit ng science. Sinabi ni Senko na kung gustong makipagkwentuhan ni Zeno ay marami silang oras dahil hindi sila aalis doon hanggat hindi sumasapit ang gabi. Nagtaka si Zeno na sinabing nasira na ang barko nila at wala na silang babalikan. Sumagot si Ryusui na dahil wala na silang babalikan ay magpapatuloy lang sila sa paglalakbay kaya napaisip si Chrome. Dumating din sina Luna at ng mga kasama nito at masaya ang babae na makita ang crush na si Senko. Saka pa binawi ang pagiging emosyonal at naisip na isa siyang cool na babae. Agad ding naghanda ng mga pagkain sa mesa si Francois kaya nagtaka si Asagiri. Sa isip ni Luna ay nakikipag-flirt siya kay Senko pero hinawi ito. Lumapit naman si Senko sa babae at dahil sa ginawa ng babae ay pinuri siya ng doktor. Kaya napatigil ang babae at sinabing kalahati lang pala na tama ang akala niya kay Senko. Kalaunan pa ay muli silang nagpatuloy sa pagtakbo. Sinabi ni Ukyo na alam ng mga kasama nilang nahuli na hindi na babalik sina Senko para magpahuli. Saka din agad nilang itinakbo ang mas advanced na barko na gawa ni Zeno. Kapalit daw ito ng mothership na gawa nila na sinakop ni Stanley. Nababahala si Kohako kung aatakehin na naman sila ni Stanley. Kaya sinabi ni Hyuga na kung ganon ay papatayin nila ang mga kalaban. Pero sinabi ni Senko ang layunin nila na peace talk sa pagitan ng Amerika at Japan sa bagong mundo na iyon. Nagtanong si Senko kung sino ang pwede nilang makausap sa mga Amerikano. At sinabi ni Chrome at Asagiri na kausapin nila ang kalbo na si Brody. Tinawagan nga nila si Brody. Sinabi ni Brody na hindi daw siya papayag sa exchange ng mga prisoners dahil mas marami ang nahuli ni Brody. Pero sinabi ng bida na may offer siya na hindi matatanggihan ni Brody. Saka malakas na sinabi ang secret recipe ng revival fluid na nagpapabalik ng mga tao na bato. Sinabi ni Senko ang layunin nila na makagawa ng syudad na mayroong 1 million na tao dahil kailangan nila ang manpower para makapunta ng buwan. Sinabi ni Senko na ligtas sa kanila si Zeno kapalit ng pagiging ligtas din ng mga tao ni Senko. Nagustuhan naman ni Brody ang layunin ng bida. Pero sinabi nitong si Stanley ang hindi nila kontrol dahil hahabulin sila nito sa dulo ng mundo. Kaya sinabi ni Senko na tatakbo naman sila hanggang may lupa. Sa isip ni Nikki ay naroon sila para suportahan ang bida sa layunin nilang pagtayo ng Corn City na may 1 milyon na populasyon. Naiiyak naman si Suika dahil alam niyang goodbye na nila iyon sa mga kasama na may iwan para magpatayo ng Corn City. Kaya nagulat ang lahat at naiisip agad ni Taejo si Yuzuriha. Pero cold-blooded si Senko na inutusan si Brody na bahala na sa mga kasama at pinatay ang tawag. Nagsimula ang press conference ng dalawang bansa at sinabi ni Brody na sila ang may kontrol ng kasunduan. Pero biglang sumigaw si Nikki na inutusan ng kalbo na palayain na sila. Nais sanang malaman muna ni Brody ang revival fluid pero sinabi agad ni Nikki na wala na silang magawa kundi ang magtulungan kahit magkaiba sila ng pinaglalaban na panig. At napatawa na lang ang kalbo na tinanggap ang demand ni Nikki dahil malakas daw ito na maging representative at presidente ng bagong Japan. Kaya nagkasundo ang dalawang bansa at napalaya ang mga Japanese. Sinabi ni Brody na tanging si Stanley ang hindi pabor sa nangyari. Nagyoyosi si Stanley nang makita nito ang pagdating ng speedboat na kinaroroonan ni Senko. Kaya agad nitong sinalo ang armas na ibinigay ng kasama para barilin ang nagtatago ng mga bida. Nakita ng mga Japanese ang petrifying device sa harap ng bangka kaya agad na nag-ingay ang mga ito at sinabing iyon ang petrifying device. Kaya agad na nagtalunan ang mga sundalo para magtago maliban lang kay Stanley na binaril ang Medusa Eye ng makailang beses at sharpshooter ito.
kaya mabilis na nakalagpas ang sinasakyan ni Senko at ng mga kasama. Nagsaya naman ang mga Japanese dahil ligtas si Senko. At naisip ni Stanley na nautakan lang sila noon ni Asagiri na nagsinungaling tungkol sa petrifying device. Dahil aalis na sila ay naisa nang umakyat ni Chrome at Taijo para magpaalam. Pero sinabi ni Hyuga na delikado at baka mabaril sila. Ganun pa man ay naisip ng dalawa ang mga kasama, kaya lumabas pa rin sila at itinaas ang kamay saka din sumigaw bilang pamamaalam. Itinaas din ng mga may iwan ang kanilang kamay bilang pagsagot. Naiiyak si Taijo dahil iiwan si Yuzuriha at ng iba pang mga kasama dahil sa susunod pa nilang misyon. Nakita ito ni Stanley na hindi naman daw sila binaril. Sa kapatawa-tawa pa si Senko na sinabing pupunta sila sa South America kung saan nagsimula ang lahat.